I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Itong July 2, ang 92nd birthday ng aking ina. Ngunit siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka-importante lang siya ay safe at nabakunahan na rin. Sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre makita yung pamilya niya. At ang mga institusyon at proyekt na pinungunahan niya nung panahon niya ng First Lady ay nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa taong bayan. Lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya ang vlog natin ngayon, ang mother ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Kung First Lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko. Kasi ulila ako, I was only 7 years old, kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya inisip ko at ginamit ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Laging presidente si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're president, what's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the Cultural Center. First year or second year pa lang ako First Lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama nagtayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya i-tour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong ospital, wala tayong hotel, walang magandang pakita ko. Nung nandoon ako sa harap ng Cultural Center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the Cultural Center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller, the first year are covered that with soil. The second year are dried the piles. The third year, the building will rise. The fourth year, the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, it took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next 4 years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So ang ginawa ko, naghanap ako na sino makaka-reclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation niyang bagong syudad dyan. Nag-reclaim ako para sa folk art centers, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa Convention Center, sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Pagtayo ng Cultural Center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos. Ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the Cultural Center. Biniimbita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless.
Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko na within the 4 years that Marcos was president. Nung pumunta ako for the first time sa China at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the cultural center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa Cultural Revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya tuwan-tuwa nga ako. Mula nun, lalo naman lumakas ang loob ko. Nung ako inuutusan ni Sir at mangunguna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magagandang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Bakit? Ang aking dala, yung magandang kultura natin, at kinatutuwaan ng lahat. Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Nakasterno pa ako. Pinakikita ko kung gaano kaganda ang terno. Yung reyna ng Austria, natuwan-tuwa sa akin sapagkat ang aking inuna ay culture. Siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng tren, magkaroon nito, kung ano-ano, advance yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko tren. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, the First Lady. Nabayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng tren. Unang first train yun. Tapos, later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging First Lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang dina. Pagkat nung kami nagkaisang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Wow! Totoo naman talaga. The best president ever and the best first lady ever. Pero yun, yung araw nung kempo ni Marcos, ang aming programa talaga womb to tomb. Maganda din pa.
humihingi ng bahay, ang hinihingi noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa bukid. Paano sila mabubuhay doon, miski may bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong Bliss Project, ng housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan nandiyan na, huwag nang pupuntahin kung saan-saan. Si Presidente nga hindi lang ginawa human settlement na isang bureau, ginawa niyan isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang, kailangan human settlement. Pang-tao talaga. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human settlements. Galing niya talaga, no? Sayang, hindi naging Pangulo. Ang gobyerno, hindi lang tuwid utak. Kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Wow. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. Biro nyo yun, guys. Very nakaka-touch naman yung kanya mensahe. The best first lady ever talaga. Wow. Napanood nyo mga kababayan, yung ating former first lady, Imelda Marcos. Tingnan nyo naman. Alam nyo, sayang lang talaga. Kung naging Pangulo ito, kung natuloy sana ang pagtakbo niya, for sure manalo yan eh. O, kanya lang yan, nag-withdraw po siya that time. Kung naging Pangulo ito, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, lalong madadagdagan itong mga hospital sa Pilipinas. Hindi lang yan, marami siyang nagawa, for sure. Mas the best ito. Ha? Magiging Pangulo kaysa kay Cory Aquino. Real talk po tayo. Ayan, first lady pa lang, tingnan mo naman ang utak niyan. 'Di ba? May makamasa talaga, maunawain, may malasakit. Sa totoo lang, no. Ang daming mga pangulo na nagdaan, only the Marcoses talaga. At talagang makikita mo na may concern, may malasakit, magpagmamahal sa mamamayang Pilipino. Yung focus sila sa mga yung pangangailangan tulad ng heart center, kidney center, ayan, tulad yan. Ang dami no? Although, itong pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., 6 years lang, kulang na kulang, mga kababayan. Pero tingnan nyo naman ang bilis ng kilos niya. Ang dami niyang nagawa. Taliwas doon sa mga DDS na wala namang nagawa. Kundi puro kuda. No? Paninira. Yan. Wala silang nakikita. Kasi wala naman silang at time mag-research kasi mga tamad. So dito nyo makikita mga bes kay First Lady Imelda Marcos. Tingnan nyo naman kung gaano siya ka-devoted, very hands-on siya na tulungan yung dating Pangulo, which is ang kanyang kabiyak na si dating Pangulong Marcos Sr. Actually, no, talagang very sila, yung joint forces silang dalawa, no? Talagang makikita mo yung ang galing talaga ng Pangulo, magaling yung First Lady. Pero yung itong nakaraang First Lady nasa Malacanang, may nagawa ba siya? Palagay ko wala, di ba? Ito lang ang First Lady Imelda Marcos. Siya lang ang pinakakakaiba sa lahat. Kahit sabihin mo yung mga iba dyan na wala sila sa level ng kanyang pagkatao. The best First Lady sa totoo lang. Kaya hindi lang yan ang dami actually ang mga nagawa niya, no? Ito lang yung pinakita, pero kung makita nyo guys, grabe. Lalo na po sa dating Pangulong Marcos Sr., matindi. Grabe yung mga universidad, malalaking tulay. Ay nako, grabe talaga, as in grabe.
Kaya ako'y napahanga dito sa First Lady. No? Ako'y medyo naluha sapagkat yung kanyang sinabi ay very touchable naman talaga. Forever yan na hindi makakalimutan ng mamamayang Pilipino. As long as nakatayo pa yung kanyang legacy, no, yung kanyang mga nagawa sa pagtutulong niya sa kanyang kabiyak na si dating Pangulong Marcos Jr., talaga naman maasahan mo itong dating First Lady. Siyempre guys, tingnan nyo ang Pangulo ng Pilipinas ngayon, kasama niya. Talagang sinadya ng panahon na laging kasama ang kanyang ina para darating ang panahon, for sure, 100% na nagiging Pangulo siya ng Pilipinas. Ayun, nangyari nga. Kasalukuyan. Pangulo siya ng Pilipinas. Tingnan nyo naman ang ginawa niya. Diba? So, ito, ina-upload ko lang po ito para gusto ko lang may maalala ng mamayang Pilipino na ang dating ginang at ang dating Pangulong Marcos Sr. ay napakalaki ang kanilang ambag sa bansang Pilipinas. Ika nga, naiiwan nilang legacy na hindi natin kayang makakalimutan yan, no? Dahil sa galing nila, no, na dalawa, sanib pwersa, yung mag-asawa na yan, talaga namang talagang hindi sila tinatantanan ng paninira ng that time. Well, alam po natin ang mga dilaw, 'di ba? Sangkatirba, yung mga accusation laban sa kanila, yung paninira nila sa mga Marcoses that time. Sinampan pa ng kaso sa international court, pero God is good all the time. Sapagkat kakampi po ng katotohanan ang dating ginang. Bakit? Nanalo po siya sa kaso. Yun po, lagi kong sinasabi, yung pagkapanalo niya sa kaso doon sa international, malaking sampal po yun sa dating administrasyon na kung saan na nag-akusa na naging number 1 na kalaban niya. 'Di ba? Yung pagbibintang. Pero dumarating din ang panahon, lumalabas din ang buong katotohanan, mga kababayan. Alam nyo naman kung ano ibig sabihin. Kaya the more na maganda yung ginagawa mo sa bansang Pilipinas, the more din naman ang daming naninira. Tulad ngayon, ang ginawa ng mga DDS, sino ba ang nanggugulo ngayon? Di ba mga DDS? Yung mag-amang Duterte. Hindi, real talk tayo. Yun ang nakikita ko sa social media. Sabi ni Sara Duterte, wala daw siyang ginawa. Siya daw ay ginigipit. Sus, Maria Joseph, sino bang nangunguna? Di ba? Nakikita nyo naman yan Alam po natin yan, may ebidensya po tayo. Si Pangulong Marcos Jr., tahimik, hindi pala away, pero siya po ang inaaway. Dahil sa galing ba naman niya diba? Alam nyo guys, no? Uulitin ko. Ako'y napahanga talaga kay Pangulong Marcos doon sa video na in-upload ko. 2 million divided by 4 ba yun? Divided by 6, correct me if I'm wrong. Grabe, ginawa niyang manual, hindi gumagamit ng calculator, ay sadyang may likas talaga na galing at talino ang Pangulong Marcos Jr. Hindi, totoo yun guys, napahanga ako talaga. Ako, I hate math. Hindi ko talaga alam yan. So, well, alam ko, pero yung mga ganyang mga nagsusuma ka na napakahaba, no? Grabe, hindi ko kaya yun. So, dahil dito guys, no? Ito po ang aking latest video. Ay, sinadya ko talaga yan na ina-upload, nire-upload kasi gusto ko lang maalala ng mamayang Pilipino ang dating ginang ay pinaka the best na First Lady ever. So, totoo lang. So, ngayon nga ginagawa din ng anak niya na talagang kanyang, yung pambansang pabahay na grabe, antindi. Super duper. Doble-doble guys. Yan si PBBM. Ganun talaga ang mga Marcoses. Talagang mahal nila ang mamamayang Pilipino. Kahit inaaway sila ng ibang Pilipino. Yung mga anti-Marcos baga, walang pakialam. As long as focus sa kanyang trabaho, walang problema. Makikinabang po ang lahat. Yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.